Mga katropa, luto tayo ng adobong mani. Ito ating mga ingredients. 2 litrong mantika, 3 kilong siling hubad. Gamitan natin ng bawang, kalahating kilo. Gamitan din natin ng sili ng mga 70 grams yan. Asukal, asin, sama natin pampasarap na betchin. Ngayon, gadgarin natin ng tamang gadgad ang ating mga bawang. Manipis lang. Ayan, nagadgad na natin siya. Tignan nyo kung gaano siya kanipis. Ayan, parang saktong-sakto lang pag niluto natin, maging malutong. Yung sili, gupitin lang natin ng medyo pino. Ayan, tapos na siya. Ayan, ganyan lang dapat. Yung mani, buhos natin para mamaya madali nating maisalang. Ready natin yung paglalagyan ng bawang. Bigyan natin ng paper towel para i-absorb niya yung mantika pagkaluto ng bawang. Ayan. Lagay natin ng 2 litrong mantika. Lagyan na natin sa pang litro. Saktong sakto yung 2 litro na yun para sa 3 kilong mani. Buksan natin ang apoy. Painitin natin ng konti. Tapos ayan, pwede natin ilagay yung bawang. At di pa mainit na mainit, lagyan na natin yung bawang para maiwasan natin masunog. Ayan, lagyan na natin. Ayan, pagkalagay lahat, konting halo. Ayan, mapapansin nyo, lubog lahat yung bawang. Lubog yan. Then pag kumulo, unti-unting lumulutang yan. Ayan, halo lang tayo ng halo para wag dumikit at para pantayan luto, hindi siya masunog. Ayan, fast forward na natin. Ayan, nakita nyo, hintayin nyo maging kulay brown. Pagka kulay brown, hanguin nyo kagad ng golden brown. Ayan, pagkahango, ayan, patayin nyo ang apoy para pag hinahango nyo na, para hindi matuloy yung masunog. Hanguin natin. Then, haluin natin para yung mantika at hindi rin magdikit-dikit. Ayan, separate natin. Ganyan ang gagawin natin para ma-absorb ng paper towel na binigay natin yung mantika para maging malutong yung ating bawang. Ayan. After ng bawang, ayan, ano pa na ulit pala natin yan para talagang mawala yung mantika. Ganyan lang mga katambay. Ganyan lang. Kalahating kilong bawang yan. Yung niluto natin para sa 3 kilong mani. Tapos, ayan, gumawa tayo sinsin na strainer. Doon natin inilagay yung sili. Para hindi sumabog, para hindi mahirap kunin. Pakuluan lang yan, mga 3 minuto hanggang 5 minuto. Hindi na natin tatanggalin sa strainer yan. Diyan na natin lulutuin para hindi sumabog. Naglagay na rin ako ng platito na mayroong ganun pa rin, paper towel, para i-absorb ng paper towel yung mantika. Okay, parang okay na yung mga brad. Pag medyo dry nang nakita nyo,
Hintay lang tayo. Mga 3 hanggang 5 minuto yan na niluto eh. Yan, taktak lang natin para yung mantika hindi kumapit ng gaano. Then ilagay na natin din sa mangkok para i-absorb ng paper towel yung mantika. At ihahalo natin yung mamaya dun sa ating malulutong mani. Okay na. Ayan na. Pinakita ko sa inyo. Ganyan ang itsura niya. Tabi muna natin. Ngayon, natin ang isasalang ang ating ngayon, salang na natin ang ating mani. Ayan, 3 kilo yan. Pinilian lang natin, tinanggal natin yung sira. Kasi yung mga sira ay yung nagiging mapait eh. Ayan. Haluin natin yan. Ilubog natin sa mantika. Pag nagluto nga pala tayo ng mani, mga ano lang naman yan eh, mga nasa 15 minuto. Yun nga lang, non-stop na halo. Yan. Non-stop na halo para magpantay ang kanyang pagkakaluto. Non-stop yan, mga 15 minuto. Yan. Tapos, kailangan natin siyang mag golden brown. Yan. Tapos hango na natin yan. Pag hango natin yan, ayan, may mga paper towel pa rin sa loob. Kailangan talaga may paper towel kasi ayun yung hihigop ng mantika ng mani natin para mag-dry, para maging dry yung mani, para maging maganda ang kalidad, para hindi babad sa mantika. Ayan, dagdag pa ako ng maraming paper towel. Talagang tinatanggal ko yun. Natanggal natin yung mantika. Kung mas maganda siya, hinahalo mo dun sa butas-butas na haluan para mas madali siyang lumamig, hindi siya masunog. Ayan, nilagay na natin na lahat ng bawang, kalahating kilong bawang. Asin, lagyan natin yung asin. Haluin natin. Salit natin ang betchin. Ulit natin. Then asukal. Yan ang pampasarap natin. Yung 3 yun. Yan ang pampasarap. Halo lang tayo ng halo. Tapos ayan. Silo. Halo ulit natin. Para kumapit ang konting anghang. Ayan na. Ready na natin. Mag-repack na tayo ngayon. Ang sa repacking natin ay yung pinakamaliit na pang repack. Nabibili yan sa Shopee or Lazada. Bali, ang total lang na nilalagay natin dyan is 70 grams. Natin kung ilan na magagawa natin yan. Ilang 70 grams yan. Ang benta ko nga pala dyan sa isang pack na yan is 20 pesos. Pack na yung repack yan. Yan, tapos na tayo sa pag-repack. Ganyan ang itsura nya. Yan. Bali, nakabuo tayo dyan ng 45 na piraso ang na-repack natin. Mga katambay, ayan yung ating costing. Makikita nyo ba kung bawat ingredients, kung magkano finished product natin, at kung magkano rin ang ating kikitain. Sana makatulong. Maraming salamat sa inyo.